Mabuti pa itong si Congressman Marcoleta, mga kababayan May common sense kung kailan dapat magbigay ng ayuda. Hindi kagaya nitong ginagawa ngayon ni Tamba na kung sino-sino na lang, mga kababayan, ang pagbibigyan. Ayuda sa kapos ang kita. Kapos ang kita. Hindi nga nila na-define, mga kababayan, kung sino yung kapos ng kita. Dahil pwedeng kahit sino ay kakapusin ng kita, mga kababayan. Kahit na nga siguro tayo, o ikaw, ako. Dahil hindi natin na-manage ang mabuti ang ating budget. Dahil sa mga parcel, Lazada at Shopee. Kapos din ang ating kita. Pwede na rin tayong makahingi ng ayuda. Tapos, mga kababayan, kapag may dumating na sakuna, walang maibigay na ayuda dahil ang sabi nila, ang pera ubos na. Kaya yan ang tinutumbok ni Marcoleta, mga kababayan. Hindi masama ang ayuda, pero ang dapat sana, proper timing. Kailan ka dapat magbigay ng ayuda? Katulad kung mayroong sakuna, bagyo, baha, etc. mga kababayan. Di ba natatandaan nyo? Lately lang, binagyo ang Luzon at Kabikulan, mga kababayan. Ang sabi ng ating presidente, ubos na ang ating budget para sa pang-ayuda. Tapos sinatamba, andun sa Mindanao na migay-migay, mga kababayan, ng pera. Yan ang tinutumbok ni Marcoleta. Panoorin niyo po. Kayo ba'y pabor dyan sa ayuda na yan, Congressman? Ayuda. Alam mo, Melo, Weng, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataon dapat mong ibigay. Correct. Tamang pagkakataon. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, Ipaparada para sa papapogi, mga kababayan, dahil malapit ang eleksyon. Diyos mo, animal. Tapos nung panahon mayroong baha, ubos na daw ang perang pang-ayuda. Tapos sabi pa ni BBM, sige, ganito na lang. Huwag na kayong magpagarbo sa Christmas party. Ibigay na lang natin sa mga nangangailangan. Huwag kayong magpabongga. Tapos sila, mga kababayan, grabing party, concert dito, concert doon. kamu nga tinatarget nila kunwari, near poor. Yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget Tinatarget daw. Yun daw akap. Yung mga poor, mga kababayan, identified na yan Kaya nga may 4-piece. Maraming pa nga hindi nakasali sa 4-piece na mahihirap talaga, mga kababayan. Tapos ngayon, aayudahan yung mga mayroong mga trabaho, mga kababayan, pero kapos lang din ng kita daw. Dahil eleksyon, Ay, ayuda para sa kapus sa kita. Weng, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapus sa kita? Abay, lahat tayo. Paano mo i-determine? Pumunta sila sa isang komunidad. Pinalinya nila yung mga tao, grupo ng mga tao. Itong mga taong ito kanya kapos sa kita. Paano mo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? At wag na kayong magtaka, mga kababayan, kung humarurot pataas ang presyo ng mga bilihin. Dahil din dyan sa mga ayuda-ayuda, mga kababayan. Dahil katumbas din yan sa pag-iimprenta ng pera. Relative yun Ako pwede akong kapusin din sa kita. Depende sa pangangailangan ko. Tumas na nga yun daw yung Bigyan ng ayuda si Marcoleta. poverty threshold, Congressman. Tapos ang sagot nila, mga kababayan, dyan sa poverty threshold, haka-haka. Dahil, sabi ng Malacanang, ay okay naman ang projection ng ating bansa. Gumanda ang ekonomiya daw, mga kababayan. Gumanda kung ano-ano. Maganda ang graph. Pataas ng pataas ang ating development. Tapos, bigay ng ayuda dahil marami daw naghihirap. Ano ba talaga, kuya? Contradictory, mga kababayan, yung pinagsasabi, no? Palibasa, mga kababayan, yung pinapalabas nila ng survey. Variable yan. Budol. Ngayon, Hindi nga nila naintindihan kung ano yung poverty threshold. Nakita nyo sa dyaryo. Anong sinabi ng mga tao ngayon? Yung survey ng SWS. Ano sinabi niya? Ang sabi po ng, well, actually, 17.4 million families of Yes. this country Are said Families yan, mga kababayan, ha? Kung ang miyembro ng isang pamilya 5, 17 times 5, ang dami. we are poor. We Can you feel we separate are the poor. poverty? Yes. so kayo sa Kongreso, Sabi ni Gadon, haka-haka. gagawa ba kayo ng batas? At yan naman ang kanilang pinagbabasehan, mga kababayan, sa pamigay-migay ng ayuda. One time, Mio, anong epekto niyan? Wala na nga infrastructure, mga kababayan, dahil namigay na ng ayuda. Bakit hindi nyo na lang pagbasihan yung data ng Malacanang na ang sabi, maganda na ang projection ng ating bansa? Alin ba ang totoo?
Wait, Ha? pero meron na Magna Carta for the Poor. At Yun, isa rin Kaya, sa may tanungin akda mo nito. ako doon sa Magna Carta of the Poor. Oh, in fairness, mga kababayan, si Marcoleta ang may akda ng Kaya Magna nga, Carta Tanungin ko for siya the dyan. Poor. Oh. Tatanungin kita dyan. For the Ang poor na Magna dapat. Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una, yung Para sa karapatan niya mahirap. sa pagkain. Karapatan sa gamot. Karapatan sa pabahay. Paano na yan? Karapatan sa gamot tapos ang PhilHealth natin hindi nga binadgetan. Karapatan sa edukasyon. At karapatan sa hanap buhay. Tapos karapatan sa pabahay. Nagyabang si BBM mga kababayan na 1 milyon kada taon ang ipapatayo ng pabahay. 3 taon na mga kababayan hindi pa nakaabot ng 1 milyon pabahay. Mga 200,000? Hindi pa nga umabot ng 500,000 siguro ang napagawa. Nauna ang yabang mga kababayan kasi Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Karapatan sa murang bigas. Parin Joel. Oo nga, yung Bigas na murang tayo. bigas. Alam mo ba yung kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi merong provision doon. Halimbawa, merong lumapit na isang mahirap, marginalized. Kahit anong opisina kasi kaya niyang lapitan. Pumunta yan mga kababayan ang sinasabi ni VP Sara Duterte na ang mga mahirap, hindi yan nagmamatter sa kanila kung anong opisina, basta ahensya ng gobyerno, lumalapit talaga yan sila. Kagaya na lang ng mga satellite offices ng Vice President. Mayroon talagang lumalapit dyan na nangangailangan. Yan ang dapat bigyan ng ayuda mga kababayan. Anong ginawa nila? Tinanggalan nila mga kababayan ng pondo si VP Sara na pang-ayuda. Hindi nga parang ayuda dahil nababadshot na ang ayuda mga kababayan na tawag Dahil binaboy nitong si Tamba, assistance mga kababayan. Medical assistance, burial assistance. Tapos mayroon pang mga dilawan mga kababayan, mga loyalustay na nagsabing, bakit daw may burial assistance si VP Sara? Naging suporterero ba daw siya? Animal. bawa sa mayor. Mayor, pwede po ba kung makahingi po ng wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yun. Tama. Kapag may lumalapit sa inyo mga kababayan, mga politiko, kahit wala kayong pangbigay, tulungan nyo naman. Samahan nyo lang doon sa DSWD o sa mga ahensya pwede makatulong sa kanila. Hindi lang yung itsapwera dahil wala akong pera, hindi ko naman trabaho yan. Naging public servant ka pa. Kasi pumunta sa iyo Hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng paraan kahit paano maibsan. Maring hindi mo Pero kung mayroon namang mga humihingi mga kababayan ng tulong, if possible, wag nyo namang sugurin sa bahay yung hating gabi o ganyan. Kawawa din naman. As much as possible, habang mayroong office hours mga kababayan, dahil mas maganda yung andun sa opisina dahil masasamahan ka niya mga kababayan sa mga ahensya dapat mong puntahan. Hindi mo lahat maibigay nga, pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Akalain mo, nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante, napakahirap ng isip-isipin mo naman. Tayo ngayon ang gigisain, tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin mo, magkaroon tayong pananagutan. Dapat lang. Public servant ka Hindi naman ibig sabihin sarili mong pera. Samahan mo lang. At dahil mayroon lang yung batas mga kababayan, Magna Carta for the Poor, siguradong mababadgetan yan. Gumawa kayo ng paraan dyan na sa inyong lugar, mayroon talagang pondo para doon sa mga nangangailangan. Not necessarily mga kababayan na galing sa sarili mong bulsa dahil minsan din mga kababayan, kawawa din itong ating ilang mga politiko dahil ang tingin ng tao sa kanila mga kababayan, cash bank. Ilan lang naman ang may hawak ng pondo dyan sa local. Yung mayor lang naman mga kababayan ang talagang mayroong hawak ng pondo. Itong mga vice mayor, mga councilor, sweldo lang po ang nakukuha nila. Ganon din sa barangay. Pero hindi po ibig sabihin mga kababayan natatanggihan mo. Samahan mo. Samahan mo. Kung saan siya pwede naman pumunta. dyan, pagkatapos ng masusing pag-imbestiga na hindi mo man lang hinarap yung tao, talagang mananagot ka. Ayaw Talagang nilang magkaroon ng pananagutan Doon kami nagtagal Okay. In short, hindi Magna Carta for the Poor. Umabot po yan ng 15 years mga kababayan bago na implement. Pero hanggang ngayon mga kababayan, ewan lang natin kung talagang fully implemented na dahil yung IRRA, Implementing Rules and Regulations, parang mayroon pang kailangang finalize. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na mabuti pa itong si Marcoleta, alam kung kailan magbigay dapat ng ayuda. Kapag mayroong pangangailangan, hindi kung basta-basta na lang dahil mayroong halalan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.